Nice day ngayong araw. Dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpatato. Naglagay ako ng tape para may guide. Para pag nilapat natin yung stencil, hindi tayo mahihirapan. Ganyan yung pinakaginagawa natin pag armband yung pinapatato ng client. Pinapantay lang natin sa tape yung stencil hanggang sa likod, hanggang magtugma magkabila ang dulo. Dahil nadikit na natin yung stencil, ready naman natin yung mga kailangan natin gamitin para makapagpahinga na rin muna yung stencil na dinikit natin para mas kumapit pa sa balat. Para hindi rin kagad mabura yung stencil. Ayan na nga yung in-stencil natin kanina. Dahil naka-ready na si Sir, umpisahan na natin. Bago nga pumunta dito si Sir sa studio, nag-send si Sir ng gusto niyang ipatato. At gantong design nga yung gusto niya. Sinabi natin kay Sir, kapag ginaya natin yan at kinuha natin yung design, naka-deform na. Dahil nakadikit na rin sa balat. At kung ayan mismo yung gagawin, may kagaya o may kapareho ka na. Kaya nag-suggest na lang tayo kay Sir na baka pwede mag-customize na lang kami ng sarili naming design. At ipasok na lang namin yung mga gusto niyang design. Gusto nga daw ni Sir yung ganto, yung mismong bilog, kaya kumuha tayo ng design na bilog nakagaya ng gusto niyang design. At gusto nga din daw niya ng design na owl. At itong design nga na band yung gusto niya. Tatanggalin nga lang namin yung turtle at doon namin ilalagay itong bilog. Sa ilalim ng siko daw namin ilalagay yung bilog. At itong owl ay nasa harap. Ganto nga yung na-edit naming design. Bali si Sir pala hindi first timer na magpapatato. Bali second time niya na, pero first time niya dito magpatato sa studio. At ito nga din daw yung medyo malaki niyang tattoo. Pagkatapos namin maglinya, napayosi break muna si Sir. Dahil iba daw pala yung pakiramdam dito sa bandang ilalim ng siko. Pagkatapos namin maglinya dito sa kabilang part o kalahating part, shinading na natin para kahit papano ay mabawasan yung sakit. At hindi na natin kailangan daan pa ulit to mamaya. Mas mainam kasing gawin pagkatapos mong liningan at pag kailangan mong i-shading mo na muna. Kung alam mo naman na wala kang tatamaan na stencil na pwedeng mabura, lining muna kalahati sabay shading. Pagkatapos mag-shading at maglinya, dito naman sa kabilang part maglilinya. At pagkatapos maglinya, saka naman magsi-shading. Isa rin kasi yon sa makakabawas ng sakit na mararamdaman ng client. Kapag nilinyahan mo muna kasi lahat, medyo masakit na talaga yon kapag pinalikan kasi sobrang pahinga na ng sugat. Hindi kagaya ng kalahati muna bago mo i-shading para kahit papano hindi sobrang tagal yung pahinga ng balat. Dito sa design na ginawa natin ay gumamit tayo ng black ink na wash. Dahil dito sa design ng owl, kailangan lagyan ng black ink na wash. At napag-usapan din namin ni Sir bago namin gawin yung session, gusto nga daw niya ay medyo dark yung tattoo niya. At nag-suggest tayo kay Sir na lagyan nga natin ng wash yung parteng medyo makapal yung walang tattoo. Kaya napapayag din natin si Sir kasi ganon yung gagawin natin. Hindi na natin papatagalin. Linisan na natin para makita na natin kung ano yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Ito yung kinalabasan sa ginawa naming tattoo. Nag-customize tayo gamit yung mga gustong design ni Sir. At gusto nga ni Sir ng medyo madark na tattoo. Kaya naglagay tayo ng black na wash. At nilagay din natin itong bilog sa bandang likod o baba ng siko. At ganyan yung itsura niya sa harap. At pag inangat naman natin, ganyan yung itsura niya sa gilid.